Hack Story presents. Rowena, tingnan mo itong anak mo. Magnanakaw. Nasa bag niya lang pala yung nawawala mong 1,000. Hindi akong nagnakaw niyan. Baka nga ikaw ang naglagay ng pera sa bulsa ng bag ko habang natutulog ako. Para lang mapalayas ako rito. Yun naman talaga kasi ang plano niyo ng anak mo, right? Tumahimik ka, Yuri. Huling-huli ka na, nagdadahilan ka pa. Kaya pala sunod-sunod ang nawawalang mga pera ko rito. Dahil nilanakaw mo lang pala. Napakawalang hiya mo talaga. Yan bang itinuro namin sa'yo ng papa mo, ha? Saan mo natutunan yung pagnanakaw mong yan? Tita Rowena, pati po ang mga pera ko, nawawala rin. I think siya rin po ang kumuha ng pera ko. Isa ka pa. Parehas kayo ng papa mo. Pinalaki ako mabuting tao ni papa. Yes, si papa lang. Siya lang ang nagpalaki sa akin para maging mabuting bata. Dahil ang isa dyan, walang ibang ginawa kung hindi ang maglasing, magsugal at makipagtsismisan sa mga kapitbahay. Anong sabi mo? Wala ka talagang respeto sa sarili mong ina? Sorry ma ha, kung hindi kita kayang respetuhin. Aside sa ikaw ang dahilan kaya inatake sa puso si papa, nang malaman niyang nalalalaki ka, mas kinakampihan mo pa yung mag-amang yan kesa sa sarili mong dugo at laman. Walang ano-ano siyang sinampala ng kanyang ina sa galit. Napakawalang utang na loob mo talaga. Kung wala ako, wala ka sa mundong ito. Yan ang pakatatandaan mo. Kaya wala kang karapatang sagot-sagutin ang inang nagluwal sa'yo sa mundong ito. Napakawalang respeto talaga. Rowena, hindi ko na kayang tumira sa bahay na to nang kasama ang babaeng yan. Kung hindi mo siya palalayasin, kami ni Elena ang aalis dito. Di umalis kayo. Tumahimik ka! Ikaw ang umalis dito! At bakit ako ang aalis? Bahay to ni Papa. At may karapatan ako sa bahay na to. Kaya kung hindi niyo ako kayang makasama sa isang bubong, di umalis kayo. Walang ibang aalis dito kung hindi ikaw lang. Anak ka lang. Asawa ako ng Papa mo. At may mas karapatan ako rito kaysa sa'yo. Paalisin niyo ako, ma. Sa tingin niyo ba, papayag ako? Tita Rowena, kami na lang po ang aalis si Papa. Hindi naman po tama na siya ang aalis dito. Huwag kang magpanggap na mabuti, Elena. Hindi mo namang kailangang umarte. Kahit ipakita mo yung sungay mo ngayon, kayo pa rin naman ang kakampihan ni Mama. Hindi naman ako umaarte, Yuri. Hindi naman talaga patas na ikaw ang mapalayas rito sa bahay ng Papa mo. Tama na! Sawa na ako sa'yo, Yuri! Lumayas ka sa bahay ko ngayon din! Huwag mo nang hintayin kalad ka rin pakita rito sa loob ng pamamahay ko! Ayoko, hindi ako aalis dito. Ganon! At dito na siya, sinabunutan ng kanyang ina. Ma! Tama na, ano ba? Nasasaktan ako! Talagang masasaktan ka sa akin dahil sa kapal ng mukha mo! Habang sinasabunutan ni Rowena ang sariling anak, ang mag-ama naman ay nasa gilid lamang, nakangiti. Dahil sa wakas ay umaayon na sa kanilang plano ang lahat. Wala akong anak na magnanakaw at sinungaling. At higit sa lahat, wala akong anak na walang utang na loob at walang respeto. Akala mo ba, kawalan ka sa akin? Hindi! Nandiyan naman si Elena na isang masunuring anak. Tama na po yan. Kawawa naman po si Yuri. Hindi na kinaya pa ni Yuri ang sakit ng pagsabunot sa kanya ng kanyang ina. Kaya itinulak niya na ito upang makawala sa sakit. Si Rowena bumagsak sa sahig kaya naman napaaray ito. Aray ko! Itinulak mo ko. Wala kang galang. Sinasaktan mo ang sarili mong ina. Aalis ako dito kung yan ang gusto niyo. Dahil hindi ko na kayang tiisin ang mga pag-uugali niyo. Oh no, Yuri! Huwag kang umalis. Dapat kami ang aalis rito. Manahimik ka! At saka siya naglakad patungo sa kwarto niya sa pangalawang palapag at padabog na kinuha ang kanyang mga gamit. Gustong tumulo ng luha sa kanyang mga mata. Pero ani niya, hindi pa ito ang tamang oras upang umiyak. Hindi siya iiyak sa bahay na yun
hanggat hindi siya nakakaalis. Nang makuha niya na ang lahat ng mga gamit niya, saka na siya bumaba. At nang makita niya sina Ayon at Elena na nakatayo habang nakahalukip-kip at pinagmamasdan ang bawat hakbang niya papalabas ng bahay. Bye-bye, Yuri. Mag-iingat ka ha. We will never miss you. At isang ngiti ang sumilay sa labi ni Yuri. Pero dinedma lang sila ni Yuri. Ang huling hakbang ni Yuri palabas ng bahay ay napakalungkot dahil nangangahulugan itong kailangan niya ng iwanan ng tahanan kung saan nabuo ang lahat ng alaala niya kasama ang pinakamamahal na yumaong ama. Nang siya'y makalabas ng bahay, doon na sunod-sunod na rumagasa ang luha sa kanyang mga mata. Galit siya sa ina magmula nang mamatay ang kanyang ama. Nawala na siya ng respeto rito. Gayunpaman, nasasaktan pa rin siya na mas pinili nito ang kanyang staff family kesa sa kanya. Pero hindi siya ang tipo ng tao na ipagsisiksikan ng sarili niya sa mga taong may ayaw sa kanya. Kung ayaw sa kanya ng tao, ibabalik niya ito sa mga yon. Iisang tao lang ang naiisip niyang pwedeng makatulong sa kanya at yun ay ang kanyang Lola Carmen, ang ina ng kanyang yumaong ama. Pero nasa Maynila ito dahil wala siyang pera ngayon, minabuti niyang lakarin mula Pampanga hanggang Maynila, katumbas ng 12 oras. Pero hindi niya ito ininda. Mas mabuti nang lakarin ito kesa sa lansangan siya matutulog ngayong gabi. Habang naglalakad si Yuri sa gilid ng kalsada, ramdam niya ang hapti ng bawat hakbang ng kanyang mga paa. 12 oras siyang walang tigil sa paglalakad, walang kain at walang inuming tubig mula sa probinsya hanggang sa marating niya ang Maynila. Ang tanging bitbit niya ay ang galit sa kanyang ina at ang pag-asang matutulungan siya ng kanyang lola. Nang makarating na siya sa tapat ng isang lumang gate sa squatters area, huminto siya at mabilis na kumatok ng paulit-ulit. Lola! Lola Carmen! Buksan niyo po itong pinto! Si Yuri po ito! Bumukas ang pinto at lumabas ang isang matandang babae na gulat nang makita ang kanyang kalagayan. Si Lola Carmen, 60 years old. Ay, Diyos ko, Yuri! Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Dito na muling tumulo ang mga luha ni Yuri. Hindi na nakapagsalita pa si Lola Carmen. Alam niyang may problema, kaya ang tanging ginawa na lamang niya ay yakapin ang kanyang apo. Inakay na ni Lola Carmen si Yuri papasok ng sala. Pinaupo siya. Pinaupo niya ito sa isang silya at marahang hinaplos ang likod ng apo para humupa ang panginginig nito. Tahan na, Yuri. Hinga ka muna ng malalim. Nandito na si Lola. Ligtas ka na rito. Lola. Sige na. Huwag mo munang piliting magsalita. Magpapakulo lang ako ng tubig at ipaghahanda kita ng merienda. Sandali lang ito. Pumasok ang matanda sa kusina at mabilis na nag-init ng konting sabaw at naghanda ng biskwit. Pagbalik niya sa sala, inilapag niyang pagkain sa harap ni Yuri na halatang tinititigan lang ang plato dahil sa labis na kapaguran. Kumain ka na muna, apo. Tuyong-tuyo ang mga labi mo. Paano nangyaring napadpad ka rito sa Maynila na ganyan ang itsura mo? Namasahe ka ba? Wala po akong pera, Lola. Nilakad ko lang po mula Pampanga hanggang dito. Ano? Nilakad mo? Ay, Diyos ko naman, Yuri. Wala na po akong mapagpipilian, Lola. Mas gusto ko nang mapagod ang mga paa ko kesa mamatay ako sa galit din sa bahay. Ay, bakit? Anong nangyari sa Pampanga? Abay, nasa ng mama mo? Bakit hinayaan niyang mangyari sa'yo to? Pinalayas niya ako, Lola.
Mismong si mamang nagtaboy sa akin palabas ng bahay. Ay Diyos na mahabagin! Bakit kanya palalayasin? Abay anak kanya! Kasi Lola, mas mahalaga sa kanya ang bago niyang pamilya. Pinagbintangan ako ng bago niyang kinakasama at nung anak niya na nagnakaw daw ako ng pera. Alam kong setup lang yun. Pero hindi man lang ako pinakinggan ni Mama. Mas pinili niyang kampihan ng manyakis niyang kinakasama at yung anak niyang plastic kaysa sa sarili niyang tuko at laman. Abay napakawalang hiya ng Rowena na yan! Walang kwentang ina! Paano naging ganyan katigas ang puso ng babaeng yan matapos mamatay ng anak ko? Ever since naman Lola, kanya na si Mama. Inuunang sugal at alak at ang pagbabarkada. Kahit kailan, hindi siya naging mabuting ina sa akin at asawa kay Papa. Yung sahod ni Papa na para dapat sa bahay, ipinansusugal niya. Ipinang-aalak niya at ipinansisigarilyo. Habang si Papa nasa trabaho, siya naman nagpapakasaya sa barkada niya. Kapag galing kami ni Papa sa trabaho at sa school, pag-uwi namin sa bahay walang pagkain. Madumi ang bahay. Ang sarap ng buhay niya. Wala na nga siyang trabaho. Winawaldas niya pa ang pera namin sa mga bisyo niya. Ay Diyos ko, 15 years. 15 years na nagtiis ang anak ko sa ugali niyang ganyan. Opo Lola. Ayoko na po sa kanya. Ayoko na po sa kanya. Simula ngayon, hindi ko na siya ina. Ayoko na sa kanya. Alam kong ang samang pakinggan, pero hindi ko na po talaga kaya. Huwag kang makonsensya, Apo, na ganyan ang nararamdaman mo. May mga ina talagang walang kwenta. Hindi porket siyang nagluwal sa'yo, dapat ay nagpapakamanhid ka na sa pagtanggap sa lahat ng mga ginagawa niya. May karapatan kang magalit at huwag na huwag mong iisipin ang sasabihin ng iba. Salamat po, Lola. Ako na lang ang mag-isang nakatira rito, kaya pwedeng-pwede ka rito. Salamat po, Lola. Kayo na lang po talagang matatakbuhan ko ngayon. Hindi po ako magiging pabigat sa inyo. Pangako po. Naging mabilis at magandang takbo ng unang linggo ni Yuri sa bahay ng kanyang lola Carmen. Pakiramdam niya ay nakahinga siya ng maluwag dahil malayo na siya sa sigawan at pambabastos ni Ayon at Elena. Tumutulong siya sa mga gawaing bahay at sa pag-aalaga ng maliit na sari-sari store ng kanyang lola upang kahit papano ay makabawi sa kabutihan nito. Isang hapon, nag-aayos sila ng mga paninda. Bigla siyang tinanong ng matanda habang hawak ang isang listahan ng mga bibilhing grocery. Yuri, Apo, nadala mo ba yung mga papeles mo sa eskwelahan para may enroll na kita rito sa malapit na senior high school sa susunod na linggo? Lola, wag na po muna. Bala ko sanang huminto muna sa pag-aaral ngayong taon. Gusto ko pong magtrabaho para makapag-ipon. Hindi po ako magiging pabigat sa inyo rito. Ano ka ba namang bata ka? Huwag mong isipin yan. Kaya kitang buhayin at pag-aralin sa pamamagitan nitong sari-sari store ko. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-aral ng mabuti. Pero Lola, nahihiya po talaga ako sa inyo. Alam kong mahirap din ang buhay ninyo ngayon. Yuri, makinig ka sa akin. Pinalaki kong mabuti ang tatay mo. At gusto kong maging maganda rin ang kinabukasan mo. Kaya huwag matigas ang ulo. Mag-aaral ka sa ayaw at sa gusto mo. Sige na nga po, Lola. Maraming salamat po talaga. Kaya lang, naiwan ko po mga documents ko po sa Pampanga. Ay kung ganon, lumuwas ka bukas. Kunin mo mga dapat mong kunin doon. Sige po, Lola. Kaya naman kinaumagahan, maagang bumalik si Yuri sa Pampanga. Mabigat ang kanyang pakiramdam habang naglalakad patungo sa dati nilang bahay. Nang buksan niyang pinto, saktong nakatayo sa sala si Rowena na may hawak na baso ng kape. Agad na nagbago ang mukha nito na
nang makita siya. Aba! At anong ginagawa mo rito? Akala ko ba, matapang ka na at hindi mo na kami kailangan? Bakit ka pa bumalik? Manghihingi ka ba ng pera? Hindi ako naparito para sa pera ninyo, ma. Dahil wala naman kayo nun. Pumunta ako rito para kunin ang mga school records ko at mga gamit ko. Mag-e-enroll na ako sa Maynila sa tulong ni Lola Carmen. Mag-e-enroll? Ay, bakit ka pa mag-aaral, Yuri? Sayang lang naman ang pera ng matandang yan sa'yo. Pareho lang naman kayo ng tatay mo na walang mararating. At saka, sa ganda mong yan, panigurado magiging pokpok ka lang din balang araw. Saksakan ng sakit ang naramdaman ni Yuri sa kanyang dibdib. Hindi niya akalain na ang sariling ina ay kaya siyang tawagin ng ganoong kabastos na salita. Ngunit sa halip na maiyak, tumitig siya ng diretso sa mga mata ni Rowena. Puno ng puot at matinding galit. Huwag niyo kong igaya sa inyo, ma. Hindi tayo pareho. Namilog ang mga mata ni Rowena sa matinding galit. Alam na alam niya ang ibig sabihin ng kanyang anak. Bago kasi nakasama ni Rowena, ang tatay ni Yuri ay dati muna itong nagtatrabaho bilang isang prostitute sa mga bar. Anong karapatan mong magsalita ng ganyan sa akin? Masakit, ma, di ba? Kaya wag niyong gawin sa ibang tao ang ayaw niyong gawin sa inyo. Hindi porkit nanay kita, tatanggapin ko na lang ang pambabastos niyo sa pagkatao ko. Tatanggapin ko na lang ang pambabastos niyo sa pagkatao ko. Napakawalang hiya mo talagang babae ka. Binubuhay ka pa lang ng tatay mo noon. Nagpapakapagod ako para sa'yo. Tapos ganyan ang isasagot mo sa akin. Nagpapakapagod? Saan, ma? Sa pagsusugal? Sa pakikipag-inuman sa mga barkada mo? Habang si Papa, gabi na kong umuwi galing sa trabaho para lang may makain tayo. Huwag mo nang paikutin ng kwento dahil alam nating dalawa kung sinong sumira ng pamilyang ito. Lalong nag-init ang ulo ni Rowena. Lumapit siya kay Yuri at akmang sasampalin ito. Ngunit sa pagkakataong ito, mabilis na hinarangan ni Yuri ang kanyang kamay. Hinawakan niya ng mahigpit ang bisig ng kanyang ina. Nagulat si Rowena sa lakas ng kanyang anak. Huwag mo na akong susubukang sakten muli, ma. Tapos na yung mga araw na hahayaan ko lang na sinasaktan niyo ako rito. Hindi ako nandito para tanggapin lang ang pananakit niyo sa akin. Sa tuwing lasing ka, palagi na lang akong pinagdidiskitahan niyo. Dahil sa'yo, kaya ang dami kong peklat sa katawan. Bitiwan mo ako! Napakabastos mo talaga! Pinalayas ka na nga rito. May gana ka pang magtaas ng kamay sa akin sa loob ng pamamahay ko. Bahay to ni Papa, kaya bahay ko rin to. Wala ka ng gamit dito. Lahat ng iniwan mo, itinapon ko sa basurahan. Wala kaming itinirang basura ng isang magnanakaw rito sa loob ng bahay. Sa kanya binitawan ng ina ng marahas. Napatikil si Yuri. Naramdaman niya ang matinding kaba dahil nandoon ang kanyang mga school records at ang nag-iisang larawan ng kanyang yumaong ama. Subalit bago pa man siya magpanik, pumasok sa sala si Elena na may ngising aso sa kanyang mga labi. Tita Rowena, huwag mo na nga siyang kausapin. Sayang lang ang laway mo sa palamunin na yan. At saka Yuri, huwag kang mag-alala. Hindi naman talaga itinapon ni Tita Rowena ang mga gamit mo. Nasaan ang mga gamit ko, Elena? Nasa likod ng bahay. Doon sa tabi ng kulungan ng aso. Bagay kasi doon yung mga luma mong libro at marurumi mong sapatos. Doon ka maghanap. Huwag dito sa loob ng magandang sala namin. Hindi na nag-aksaya ng oras si Yuri. Iniwan niyang dalawa sa sala at mabilis na naglakad patungo sa likod bahay. Doon ay nakita niyang kanyang mga gamit, libro, damit, unan, kumot at marami pang iba. Niyakap niyang litrato ng kanyang ama na kasama sa mga itinapon at huminga ng malalim. Pa, kahit wala ka na, hindi kita makakalimutan. Salamat po. Pangako, hindi ko sila hahayaang sirain ang kinabukasan ko. Matapos makuha ang kanyang mga gamit,
Saka naman siya sumakay ng bus papunta ng Maynila. Mabilis na lumipas ang isang buwan. Sa tulong ng kanyang lola Carmen, matagumpay na na-enroll si Yuri sa isang malaking pampublikong senior high school sa Maynila. Pinili niya ang strand ng ABM o Accountancy, Business and Management. Gusto niyang matutong humawak ng negosyo at ng pera dahil alam niyang yon ang susi para yumaman at mabawi ang lahat ng nawala sa kanya. Pumasok ang ika-7 araw ng eskwela. Habang naglalakad si Yuri sa hallway ng building, bitbit ang kanyang mga libro. Bigla siyang natigilan nang makitang isang pamilyar na muka na nag-aayos ng muka sa harap ng salamin sa tapat ng locker. Si Elena, nakasuot din ito ng uniforme sa parehong paaralan. Napansin siya ni Elena. Yuri, anong ginagawa mo rito? Ako dapat ang nagtatanong niyan. Anong ginagawa mo rito? Mukhang dito ka pala nag-aaral. Wow ha? Mukhang napaaral ka naman pala. Sulitin mo ng lahat ng tulong sa'yo ng lola mo habang buhay pa siya. Mukhang matanda na kasi yung lola mo. Baka malay mo, one day, bigla na lang siyang atakihin ng rayuma o asma na meron siya. Healthy si Lola. Wala kang pakialam sa kanya. Bakit ka ba nandito sa Maynila? Duh! Lumipat na kami rito sa Maynila, no? Ang baduy kaya sa probinsya. Wala na yung bahay niyo ron. Wala ka nang babalikan doon, Yuri. Anong ibig mong sabihin? Anong ginawa niyo sa bahay ng papa ko? Ayun, ibinenta na ni Tita Rowena at ni Papa. Malaki-laki rin kasi ang nakuha namin. Ginamit ni Papa ang pera para makabili ng bagong kotse. At nakakuha pa kami ng magandang apartment dito sa Maynila. Ang sarap nga ng buhay namin ngayon eh. Nanginig ang buong katawan ni Yuri sa kanyang narinig. Parang pinipiga ang kanyang puso sa labis na lungkot at galit. Ang kaisa-isang ari-arian na iniwan ng kanyang namayapang ama. Ang tahanan kung saan nakatagong lahat ng magagandang alaala ng kanyang kabataan ay winaldas lang ng kanyang ina para sa luho ng mag-amang Ayon at Elena. Mga hayop kayo! Wala kayong karapatang ibenta ang bahay ni Papa. Pera at pawis ng tatay ko ang nagpatayo roon. Well, may karapatan naman si Tita Rowena dahil siya ang asawa, di ba? Pwede bang mag-isip ka naman? Huminga ng malalim si Yuri. Pinahid niya ang namumuong luha sa kanyang mga mata at tumitig ng napakatapang kay Elena. Hindi niya hahayaang makita ang babaeng ito na binubuwal siya ng balitang yun. Magsaya kayo ngayon habang hawak niyo pang pera ng tatay ko, Elena. Pero tandaan mo to, isusulat ko sa utak ko ang araw na to. Balang araw, bibilhin ko pabalik ang bahay na yun. Magkano man ang halaga, kahit daang-daang milyon pa, kukunin ko yun dahil importante sa akin ang bahay na yun. Patawa ka talaga, Yuri. By the way, ano nga palang strand mo? Wala ka nang pakialam doon. Alam mo, Yuri, huwag mo ako masyadong gagalitin, ha? 3 months na kasi ako nag-aaral ng taekwondo, as you already know. At kahapon, promoted na ako at yellow belter na ako. Ikaw rin, kapag nagalit mo ako ng sobra, baka hindi mo magustuhan ang gagawin ko. At saka umalis si Elena. Sabay na nilapitan nito ang dalawang kaibigan. Bago umalis sa mga ito, nilingon pa nila si Yuri saka nagtawanan. Naiinsulto man, hindi na ito pinansin pa ni Yuri sapagkat abala ang utak niya sa pagtunaw ng impormasyong na ibenta na ang bahay ng kanyang ama. Pag-uwi sa bahay, bagsak ang balikat ni Yuri na naupo sa tabi ng kanyang lola Carmen na kasalukuyang nagre-repack ng mga paninda sa sari-sari store. Bakas sa mukha ng dalaga ang labis na bigat ng kanyang nararamdaman. Apo, anong nangyari sa eskwelahan? Bakit parang pinagsakluban ka ng langit at lupa dyan? Lola, nagkita po kami ni Elena sa school. Doon din po siya nag-aaral. Ano? Paanong nandun ang babaeng yan? May ginawa ba siyang masama sa'yo?
Wala naman po. Nagmayabang lang siya. Pero Lola, ibinenta na raw po ni Mama at ng bagong kinakasama niya ang bahay ni Papa doon sa Pampanga. Kaya nandito na po sila ngayon sa Maynila. Ay, Diyos ko. Walang hiya talaga yung Rowena na yan. Paano niya natiis na alisin ang nag-iisang alaala ng tatay mo? Lola, promise po. Aasenso rin ako. At mabibili ko ulit ang bahay na yun ni Papa. Magtiwala po kayo sa akin. Naniniwala ako sa iyo, Yuri. Basta't pagbutihin mo lang ang pag-aaral mo at palaging magdasal. Isang araw, habang naglalakad si Yuri sa hallway ng school, bigla siyang hinarangan ni Elena kasama ang dalawang kaibigan. Ngumisi ng nakakaloko si Elena at itinulak ang mga librong hawak ni Yuri, kaya nahulog ang mga ito sa sahig. Confident ang Gaga dahil yellow belter na ito. Oops! Sorry ah. Bigla na lang kasing gumalaw yung mga kamay ko. Natabig tuloy yung mga libro mo. Pulutin mo yan, Elena. Aba, lumalaban ka na talaga ngayon. At sino ka sa akala mo para utusan ako magpulot ng basura? Sino ka? Di anak ng kabit ni Mama. Anong sabi mo? Walang ano-ano ay itinaas ni Elena ang kanyang kamay. Mabilis na bumawi si Yuri at isang malakas na sampal ang ibinalik niya sa pisngin nito. Napasandal si Elena sa kanyang kaibigan na nasa likod habang hawak ang kanyang namumulang muka. Bakas ang labis na gulat at ang kahihiyan. Hayop ka? Ang lakas-lakas ng loob mo? You don't do that to me! And why not? Ah, ganun ha? Akala mo ba takot ako sa'yo? Yellow belter ako sa taekwondo, Yuri. Pababagsakin kita rito. Umasinta si Elena. Itinaas niya ang kanyang bantay at mabilis na binitawan ng isang sipa patungo sa mukha ni Yuri. Subalit isang bagay ang gumulat sa lahat ng nakasaksi sa hallway. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, bago pa man tumama ang paa ni Elena, tila bumagal ang mundo sa paningin ni Yuri. Kusang gumalaw ang kanyang katawan. Isang mabilis na pag-ilag sa gilid ang ginawa niya. Pumasok ang kanyang depensa. Sinalo ng kanyang kaliwang kamay ang binti ni Elena at gamit ang kanyang kanang paa, mabilis siyang umikot para isang counter kick ang diretso sa tadyang nito. Isang perpektong dolyochagi o roundhouse kick ang binitawan ni Yuri, isang advanced na estilo sa taekwondo na kahit kailan ay hindi naman niya formal na pinag-aralan. Ngunit dahil sa bilis ng kanyang reflexes mula sa mga gabi ng pag-iinsayo sa pagtakbo, kusa itong nagawa ng kanyang katawan. Bumagsak si Elena sa sahig, humihingal at namimilipit sa sakit. Nanlaki ang mga mata ng kaibigan nito at ang mga nakatinging estudyante sa hallway. Nagbulungan ng lahat habang nakatitig kay Yuri na nakatayo ng matatag. Hingal, ngunit puno ng otoridad ang tindig nito. Paano? Saan mo natutunan yan? Sabi ko sa iyo, Elena, huwag mo akong susubukan. Isang pambubuli mo pa sa akin. Hinding-hindi na ako mananahimik sa tabi. Dahil sa susunod na itataas mo ang kamay mo sa akin, sisiguraduhin kong hindi ka na makakatayo ulit. Ang akala ni Yuri ay doon na matatapos ang eksenang yun. Pero kinabukasan, habang nakikinig siya sa lecture ng kanyang kasalukuyang guro, dumating ang isang lalaki mula sa guidance at sinundo siya patungo sa guidance office. Pumasok si Yuri sa guidance office na nakataas ang noo. Kahit naramdam niyang kaba sa kanyang dibdib, pagbukas ng pinto, agad niyang nakita sina Elena at ang kanyang ina na si Rowena na nakaupo sa tapat ng lamesa ng guidance counselor. Galit na galit ang mukha nito habang nakatingin sa kanya. Ayan ang walang hiyang bata na yan, sir. Tingnan niyo ang ginawa niya sa anak ko. Halos hindi makahinga si Elena dahil sa sipa niya kahapon. Huwag niyo akong sigawan dito, ma. Guidance office to, hindi palengke. Ba't sumasagot ka pa talaga? Wala ka talagang modo? Kita mo na ang ugali niyang yan, sir. I-expel niyo ang batang to. Napakarahas.
Physical abuse ang ginawa niya kay Elena. Opo, sir. Bigla na lang po niya akong sinugod sa hallway. Habang nag-aayos po ako ng mga libro ko, natatakot na po akong pumasok dahil baka saktan niya po ulit ako. Yuri, maupo ka muna rito. Ayon sa report, sinipa mo raw si Elena sa hallway kahapon at binalibag. Totoo pong sinipa ko siya, sir. Pero self-defense lang po ang ginawa ko. Dahil siyang unang nanampal sa akin. Pagkatapos niyang itapon ang mga libro ko sa sahig. Ay, sinungaling! Napakasinungaling mo talaga, Yuri! Kailanman na hindi mananakit si Elena dahil napakabait ng batang yan. Ikaw ang may galit sa amin dahil pinalayas kita sa bahay. Ma, bakit hindi mo tanungin yung paborito mong ampon kung sinong unang nagtaas ng kamay? Kung sa bagay, bakit mo nga naman siya tatanungin? Kung magsisinungaling lang din naman siya. Miss Yuri, meron ka bang testigo na siya talaga ang unang nanakit sa'yo? I'm sure meron. Pero hindi ko naman kilala yung mga tao sa paligid that time. Maya-maya pa, pumasok sa loob ng kwarto. Isang matipunong lalaki na nasa edad 30 na. Siya, si Sir Vico. Ako po, sir. Nasaksihan ko po ang lahat. Sir Vico? Yes, Elena. Nasaksihan ko ang lahat. Kilala mo siya, anak? Siya po ang coach ko sa taekwondo rito, ma. Magandang araw po. Elena, hindi maganda ang pinakita mo kahapon. Araw-araw, sinasabi ko sa inyo na wag ninyong gagamitin ang martial arts para mang-api ng ibang tao. Ginagamit lang ang martial arts para ipagtanggol ang sarili ninyo laban sa mga masasamang tao. At dahil sa paglabag ng Code of Ethics, binibigyan kita ng 2 buwang suspension. At binabawi ko na rin ang yellow belt mo magmula ngayon. Sa oras na mapatunayan na ginamit mo ulit ang taekwondo maliciously, wala tayong magagawa kung hindi tuluyan ka ng tanggalin sa organization. Sir, pero… Wala nang pero-pero. Naniniwala ako sa lahat ng sinabi mo, Sir Vico. Dahil meron siyang tapat na karakter sa eskwelahan na ito. Miss Elena, apologize now kung ayaw mong dagdagan ko pa ng 1 buwan ang suspension mo. Walang ibang nagawa si Elena kung hindi ang labag sa loob na humingi ng paumanhin. Galit na galit naman si Rowena, ngunit wala rin siyang nagawa. Sa huli, ang kadiliman ay hindi nagwagi. Sa plano nilang i-expel si Yuri. Si Yuri naman, aminado siyang nasaktan pa rin siya dahil sa pagtrato sa kanya ng sariling ina na parang isa siyang estranghero. Pero hindi na siya nagulat. Konti na lang, masasanay na rin siya. Pagkalabas ni Rowena at Elena sa guidance office na umuusok ang ilong sa galit, naiwan si Yuri sa hallway habang inaayos ang kanyang backpack. Subalit bago pa man siya makahakbang papalayo, narinig niyang boses ni Sir Vico mula sa kanyang likuran. Miss Yuri, Yes, sir. Sir, salamat po pala ha. Kung hindi dahil sa inyo, baka medyo mahihirapan akong ipagtanggol ang sarili ko sa harap ng guidance. you're welcome. Sige po, babalik na po ako sa classroom. At akmang aalis na siya, ngunit natigilan nang magsalita ang guro. Yuri, sandali lang. Bakit po, Sir Vico? May problema po ba? Wala naman. Gusto ko lang sanang itanong kung may background ka ba sa taekwondo o sa kahit anong martial arts. O baka naman nag-ensayo ka sa ibang gym bago ka lumipat dito. Wala po, sir. Kahit kailan po, hindi po ako nakakatapak sa loob ng isang martial arts gym. Wala po akong karanasan sa ganyan. Nanlaki ang mga mata ni Sir Vico at bakas sa kanyang mukha ang matinding gulat. Tinitigan niya si Yuri mula ulo hanggang paa na tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Seryoso ba? Wala kang training? Pero Yuri,
Nakita ko kung paano ka umiwas kahapon. Napakabilis ng reflexes mo. At yung counter kick na ibinilik mo kay Elena. Perpekto ang forma. Advanced style yun na tanging mga may karanasan lang ang nakagagawa ng ganun kabilis. Baka po dahil gabi-gabi ako nag-iinsayo sa pagtakbo noon sa probinsya. Sir, baka po swinerte lang po ako. Hindi ko nga rin po alam kung paano ko yun nagawa. Bigla na lang din pong nangyari. Napahawak sa kanyang baba sa serviko habang tumatango-tango. Kitang-kitang pananabik sa kanyang mga mata dahil alam niyang nakatagpo siya ng isang pambihirang talento. Raw talent. Isang ginto na hindi pa napupukpok. Yuri, sayang yung bilis mo at reflexes mo kung hindi natin magagamit sa tama. Ano kaya kung sumali ka sa team ko? Ako mismo ang magtuturo sa'yo at mag-iinsayo sa'yo. Libre lang ang training. At kung magiging magaling ka, maaari kang mapasali sa national competition. Po? Kaso, baka naman po makaabala yun sa pag-aaral ko. Hindi yan, Yuri. Yan nga ang palaging excuses ng mga athletes dito sa school. Kilala mo si Raymond ko? Yes po, sir. Yung kauna-unahang Pilipinong nakasungkit ng silver medal po sa taekwondo sa Olympics. Yes. Tama ka. Dati ko siyang estudyante. Magmula nung elementary pa lang siya. Kayang-kaya kitang turuan, kagaya ng sa kanya. Pinag-isipan ng mabuti ni Yuri ang alok ng lalaki. Pero isang bagay ang nagtulak sa kanya para mas tumimbang ang desisyong tanggapin ang alok na yun. At yun ay dahil kay Elena. Kung lalo niyang hahasain ang sarili sa martial arts na ito, may mas kakayahan siyang ipagtanggol ang sarili niya laban sa kanyang stepsister. Hindi lamang sa stepsister, kung hindi maging sa iba pang tao na nagbabalak ng masama laban sa kanya. Sige po, sir. Para na rin po may panlaban ako sa masasamang damo kagaya ni Elena. Deal. Bukas, pumunta ka sa Taekwondo Club para masimulan na natin ang registration mo. Okay? Okay, sir. Thank you po. Pag-uwi sa bahay, agad na ibinalita ni Yuri kay Lola Carmen ang nangyari sa eskwelahan. Habang naghahanda sila ng hapunan sa kanilang maliit na kusina, lakas loob niyang hinarap ang matanda para magpaalam tungkol sa alok na serviko. Lola, may sasabihin po sana ako sa inyo. Inalok po kasi ako ng coach sa school na sumali sa Taekwondo Club. Libre naman po ang training. Sila pong magbibigay ng mga gamit. Napatikil si Lola Carmen sa paghiwa ng bawang at tumingin kay Yuri nang may pag-aalala. Taekwondo, yung sipa at suntok apo. Baka naman mapanganib yan para sa isang babaeng katulad mo. Baka mabalian ka lang o edi kaya'y mapahamak. Hindi po, Lola. Sabi po ng coach, may potential daw po ako. At saka gusto ko rin pong matuto na ipagtanggol ang sarili ko. Ayoko na pong maulit yung nangyari sa Pampanga. Nawala akong laban kapag sinasaktan ako ni na mama. Napabuntong hiningang matanda. Hinawakan niyang balikat ni Yuri at ngumiti ng bahagya. Bakas ang pag-unawa sa kanyang mga mata. Sa bagay, tama ka naman. Mabuti na rin yung may alam kang panlaban sa masasamang tao sa paligid. O siya, sige, pumapayag ako. Okay lang sa akin na sumali ka dyan. Talaga po, Lola. Maraming salamat po. Pangako po, gagalingan ko po ng gusto. Pero tandaan mo, Yuri. Okay lang na mag-sports ka. Basta't ang priority mo pa rin ay ang school. Huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo. Dahil ABM ang kinuha mo, kailangan mong makatapos. Opo, Lola. Pangako po, hindi po bababa ang mga marka ko. Sabay ko pong pagbubutihin ang pag-aaral at ang pag-iinsayo. Dito nagtapos ang gabi na may bagong pag-asa para kay Yuri. Handa na siya para sa kanyang unang araw ng training kinabukasan.
Kinaumagahan, mabilis na lumipas sa mga oras ng klase ni Yuri sa ABM Strand. Kahit abala ang utak niya sa mga lectures tungkol sa business, excited at kabado siya para sa kanyang bagong simula. Eksaktong 4:00 ng hapon, pagkatapos ng kanyang huling klase, mabilis siyang naglakad patungo sa gymnasium ng paaralan para sa kanyang unang opisyal na training. Pagpasok niya sa loob ng gymnasium, naamoy niya agad ang amoy ng foam mats at narinig ang malakas na sigaw ng mga estudyanteng nag-iinsayo. Nakasuot na siya ng kanyang puting dubok o uniforme sa taekwondo at nakatali sa kanyang bewang ang isang malinis na white belt. Lumapit sa kanya si Servico na may hawak na clipboard. Yuri, sakto lang ang dating mo. Ano, handa ka na ba para sa unang araw mo bilang white belter? Opo sir, handa na po ako. Medyo kinakabahan lang po pero kaya ko to. Normal lang yan. Tsaka, huwag kang mag-alala. Sisimulan natin sa basic stretching at sa tamang forma ng sipa. Ang reflexes mo, ang pinakamagandang sandata mo. Kailangan lang natin yung makontrol. Sige po sir, saan po ba ako magsisimula? Habang nag-uusap ang dalawa, hindi napansin ni Yuri na sa labas ng pintuan ng gymnasium sa may glass area ng pinto, may 3 taong nakasilip. Si Elena ito, kasama ang kanyang 2 kaibigan na sina Mia at Chloe. Umuusok ang ilong ni Elena sa galit habang nakatitig sa puting uniforme ni Yuri. Namumula pa rin ang kanyang pisngi at ang tadyang mula sa sipa ni Yuri noong nakaraang araw. Ang kapal talaga ng mukha ng palamunin na yan. Matapos niya akong ipasuspinde at bawiin ang yellow belt ko, may gana pa rin siyang sumali rito sa taekwondo club. Balak pa talaga yata akong agawan ng pwesto rito. Ako na nga itong nakikitaan ni Sir Vico ng potential. Bigla pang umiksena ang gaga. Elena, Luko, sa Sir Vico pa talagang mismong nag-aasikaso sa kanya. Parang special treatment lang naman yan. Oo nga, at tingnan mo, white belt pa lang siya, girl. Kung hindi ka lang nasuspend ang 2 buwan, pwede mo siyang bugbugin sa sparring. Gigil na gigil ako, Mia. Chloe, gustong-gusto ko siyang saktan ngayon din. Hindi pwedeng umangat ang palamunin na yan dito sa Maynila. Dapat sa kanya nananatiling pulubi sa kalsada. Anong gagawin mo ngayon? Bawal kang pumasok sa gym kapag suspended ka. Baka tuluyan ka na matanggal ni Sir Vico. Huwag kayong mag-alala. 2 buwan lang naman ang suspension ko. Hahayaan ko muna siyang mag-ensayo ngayon. Pero sinisiguro ko sa inyo, sa oras na makatapak ako ulit sa dojang na yan, gagawin kong impyerno ang buhay niya rito. Sa loob ng gym, nagsimula na si Yuri sa kanyang basic exercises. Pinagawa siya ni Sir Vico ng 50 push-up at matinding leg stretching. Kahit sumasakit ang kanyang mga hita at braso, pilit niyang pinatitigas ang kanyang mukha. Naaalala niyang bawat pambabastos ni Ayon at ang pang-aapi ni Elena at ang pananakit ng sariling ina. Ang bawat sakit na yun ay ginagawa niyang lakas para lalo pang magpursigi. Mas ibaba mo lang ang stance mo kapag ginagawa mo ang up chagi o front kick. Sabayan mo lang ng malakas na sigaw o kiyap para naman lumabas ang puwersa mo. Mabilis na sumipa si Yuri ng mataas, saktong tumama sa kicking pad na hawak ni Sir Vico. Isang malakas na tunog ang umalingaw sa gym. Nagulat si Sir Vico sa lakas ng impact mula sa isang white belter. Wow! Napakagaling ng puwersa ng binti mo. Para kang hindi baguhan. Kung ipagpapatuloy mo ang ganyang pace, hindi malabong makakasali ka sa regional tournament sa susunod na 3 buwan. Gagawin ko po ang lahat, sir. Gusto ko pong maging pinakamagaling. 3 buwan ang mabilis na lumipas mula nang magsimulang mag-ensayo si Yuri. Sa loob ng maikling panahon na yun, hindi mapigilan ni Sir Vico
ang mamangha sa bilis ng pag-unlad ng kanyang bagong estudyante. Halos araw-araw ay naiiwan siyang tulala sa bilis ng mga sipa ni Yuri at sa lalim ng focus nito sa loob ng dojang. Isang hapon, pagkatapos ng isang matinding session, kinausap ni Sir Vico si Yuri habang nagpupunas ito ng pawis. Yuri, sa totoo lang, marami na akong tinuruang magagaling na estudyante. Alam mo naman, na si Raymond ko ang pinaka-pinagmamalaki ko. Pero ikaw, iba ka. Sa loob ng 2 buwan, nakuha mo na ang mga teknik na inabot namin ng 6 na buwan para matutunan niya. Ikaw ang pinakamahusay na estudyante na nahawakan ko. Salamat po, Sir Vico. Ginagawa ko lang po ang lahat para hindi masayang ang tiwala ninyo at ng lola ko sa akin. Hindi lang yan basta sipag, Yuri. May natural kang talento na bihira ko lang makita. At dahil dyan, handa ka na para sa susunod na level. Dahil sa kanyang pambihirang galing, mabilis na nakaakyat si Yuri mula sa pagiging white belter patungo sa pagiging isang yellow belter. Sa taekwondo, ang yellow belt ay sumisimbolo sa lupa kung saan ang isang halaman ay nagsisimulang tumubo at magkaroon ng ugat habang inilalatag ang pundasyon ng sining. Karaniwan itong nakukuha pagkatapos ng 3 hanggang 4 na buwang regular na pagsasanay kung saan kailangang ipakita ng estudyante ang kanilang galing sa mga basic stances, sipa at punches. Kasabay ng pag-angat ni Yuri, natapos na rin ang suspension ni Elena dahil sa kanyang dating karanasan, bagong gulo. Matagumpay na nabawi ni Elena ang kanyang titulong yellow belt sa parehong promotion test. Ngayon, pareho na silang nakasuot ng yellow belt sa loob ng gym. Isang senyales na muling maglalapit sa kanilang mga landas sa loob ng mats. Huwag kang masyadong kampante, Yuri. Nag-uumpisa pa lang tayo. Akala mo ba malalampasan mo ko dahil ang paborito ka ni Sir Vico? Hindi ko kailangan lampasan ng kahit na sino, Elena. Sapat na sa akin na nakikita ko ang sarili ko na mas magaling kesa kahapon. Pero sige, subukan mo ulit ako. Kung yun ang gusto mo. Naramdaman ni Yuri ang bigat ng kanyang bagong belt sa baywang. Hindi lang ito basta tela. Ito ang simbolo ng kanyang unang tagumpay sa Maynila. Alam niyang sa bawat sipa at sigaw ng kiyap na kanyang bibitawan, mas lumalapit na siya sa kanyang pangarap at sa katarungang matagal niya nang hinahanap. Isang hapon, habang nakatayo si Yuri sa gitna ng gymnasium, kasama ang kanyang 29 na kapwa-estudyante, pumasok si Sir Vico na may dalang seryosong aura. Pinatigil niyang lahat sa kani-kanilang drills. Everyone, gather around. May mahalaga akong i-announce sa inyo. Nagsama-sama ang mga estudyante, kabilang si Yuri na matikas na nakatayo at si Elena na nasa kabilang dulo na masama pa rin ang tingin sa kanya. Next month ay gaganapin na ang division meet. Pero bago tayo makarating doon, kailangan muna natin pumili ng isang representative mula sa ating school para sa novice division. Iisang tao lang ang ilalaban, kada school. Nagkaroon ng matinding bulungan sa paligid. Halos lahat ay napatingin kina Yuri at Elena sapagkat sila ang itinuturing na pinakamagaling sa kanilang batch. Bukas, magkakaroon tayo ng intra-school selection tournament. Maglalaban-laban kayong lahat. Ang huling tatayo at magwawagi ang siyang magdadala ng pangalan ng ating paaralan. Yuri, Elena, aasahan kong ibubuhos niyo ang lahat. Napatingin si Yuri kay Elena. Nakita niyang ngumisi ito ng nakakaloko. Tila may pinaplano ng masama para sa selection. Matapos ang mahaba-habang diskusyon, nakapagdesisyon ng lahat na ipauubaya na lamang nila kina Elena at Yuri ang pagpipilian sapagkat aminado silang hindi nila kayang talunin ang dalawa. Dahil sa desisyong ito ng mga estudyante,
Nagpa siya sa serviko na ganapin ang seleksyon ng araw na yun. Bago magsimula ang seleksyon, humingi muna ng maikling break si Elena. Nagtungo siya sa kanyang bag at palihim na may kinuha. Habang abala ang lahat sa pag-aayos ng mats, mabilis niyang nilapitan ang bote ng tubig ni Yuri na nakalagay sa gilid. Binuksan niya ito at mabilis na naglagay ng isang patak ng isang likidong pampasakit ng tiyan. Tingnan natin kung paano ka makakasipa kapag bumabaliktad na ang bituka mo, Yuri. Bumalik si Elena sa kabilang dulo nang walang nakakakita. Maya-maya lang, uminom si Yuri ng tubig bago isinuot ang kanyang headgear. Hindi niya alam na nagsisimula na ang maruming laro ni Elena. Final match! Yuri versus Elena. Sa gitna. Now! Nag-umpisa na ang laban. Sa unang round, kitang-kita ang galing ni Yuri. Mabilis siyang nakapuntos ng 5 puntos dahil sa kanyang sunod-sunod na dolyo chagi. Pero sa kalagitnaan ng ikalawang round, biglang namutla si Yuri. Naramdaman niya ang matinding paghilap ng kanyang tiyan. Nanlalabo ang kanyang paningin at parang gusto niyang sumuka. Ano, Yuri? Pagod ka na agad? Mukhang hindi ka na makakagalaw ng maayos, ha? Sinamantala ni Elena ang panghihina ni Yuri. Sunod-sunod niyang binitawan ng mga sipa. Dahil hindi makakilos ng mabilis si Yuri, nakuha ni Elena ang second round. Tabla ang score. Final round. 1 minuto lang. Yuri, ayos ka lang ba? Parang namumutla ka. Ayos lang po ako, sir. Hindi po ako susuko. Huminga ng malalim si Yuri. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang mukha ni Lola Carmen. Inalala niyang 12 oras na paglalakad mula sa Pampanga hanggang Maynila. Ang sakit ng tiyan niya ay wala sa kinalahati ng sakit na ipinigay ng kanyang pamilya. Shijak! Sa huling round, ginamit ni Yuri ang kanyang huling lakas. Kahit masakit ang tiyan, pinilit niyang tumalon para sa isang narechagi o double roundhouse kick. Tumama ang kanyang paa sa head protector ni Elena, dahilan para bumagsak ito sa sahig. 3 points! Blue! Time is up! Bumagsak din si Yuri sa mats. Hinihingal at hawak ang kanyang tiyan pero may ngiti sa kanyang mga lapi. Ang nanalo at ang representative natin sa division meet, si Yuri! Nagtatatalon sa tuwa ang kanyang mga kaklase habang si Elena napaupo sa sahig. Hindi makapaniwala na natalo pa rin siya kahit na dinaya niya na ang kanyang kalaban. Pagka-uwi sa kanilang bahay, padabog na isinarado ni Elena ang pinto. Agad siyang napaupo sa sofa at humahagulhol ng malakas. Isang emosyonal na breakdown ang sadyang ginawa para marinig ng lahat. Mabilis na lumabas si Rowena mula sa kusina. Bakas ang pag-aalala. Kasunod nito si Ayon, nakauuwi din lang. Elena anak, ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak ng ganyan? Ma, si Yuri po. Hindi ko na po kaya. Sobra na po siya. Anong ginawa na naman ng batang yan? Dinaya po niya ako sa selection kanina. Ako po dapat yung mananalo para ipambato ng school sa ibang school. Pero dinaya niya ako. Napakawalang hiya talaga ng batang yan. Anong ginawa niya sa'yo? Sinaktan niya po ako, ma. Pinagtulungan pa nila ako ng mga bago niyang kaibigan sa hallway. Abat, talagang sumusobra ng babaeng yan. Rowena, nakikita mo ba to? Ang anak mo, nagiging ng kriminal sa Maynila. Tumigil ka na sa pag-iyak, Elena. Hindi natin hahayaang saktang ka lang niya ng ganyan. Akala niya ba porket malayo siya sa atin, malaya na siyang gumawa ng masama? Ma, natatakot na po akong pumasok bukas. Baka kung ano pong gawin niya sa akin. Sabi niya, gagantihan niya raw po ako dahil pinalayas natin siya. Gagamitin niya raw yung mga sipa na natutunan niya para saktan tayo. Nanginginig sa galit si Ayon.
Ramdam ang tensyon sa loob ng maliit nilang sala. Ang tampo o hinanakit ni Elena ay sadyang hinaluan ng kasinungalingan para lalong uminit ang ulo ng mga magulang nito kay Yuri. Huwag kang mag-alala anak. Pupuntahan ko yung babaeng yan sa lola niya. Basta't ikaw magiging representative ng school nyo. Okay na yun. Salamat po, Mama. At niyakap niya ang stepmother. Isang hapon, habang nag-aayos si Yuri ng kanyang gamit sa sala ng bahay ni Lola Carmen, isang malambot at pamilyar na boses ang narinig nila mula sa pintuan. Paglingon nila, nandoon si Rowena, nakasuot ng isang simpleng bestida, may 2 basket ng prutas at ang ipinagtataka sa lahat, ang kanyang napakatamis na ngiti. Magandang hapon po, Ma. Yuri anak, kumusta kayo rito? Ay, Rowena, anong nakain mo't napakaamo yata ng mukha mo ngayon? Siyempre naman po, Ma. Ay ganito talaga ako lagi. Pero naisip ko po, pamilya pa rin tayo. Hindi dapat tayo nag-aaway-away ng ganito. Ano talagang paka nyo rito, Ma? Bakit bigla kayong naging ganyan? Hinawakan ni Rowena ang kamay ni Yuri at nag-iyak-iyakan. Yuri, anak, miss na kita. Gusto ko sanang magkaayos na tayong lahat. Gusto kong bumalik ang dating samahan natin. Pero may isang pakiusap lang sana ako para tuluyan tayo maging payapa. Ano yun? Anak, baka naman pwedeng mag-withdraw ka na lang sa division mate. Alam mo naman si Elena, pangarap niya talaga yun. Kung titigil ka sa taekwondo, ay siguradong mawawalang inggitan sa inyong dalawa. Kapalit nun, tatanggapin kitang muli sa bahay natin at magiging buo ulit tayong pamilya. Reconciliation, Yuri. Yun lang naman ang kailangan natin. Abat Rowena, yan ba ang tawag mo sa reconciliation? Ang isuko ng apo ko ang pinaghirapan niya. Sabi na nga ba, kaya lang pala kayo naging mabait kasi natatakot kayo para kay Elena, Ma. Hindi niyo ako mabibili sa sweet smile niyo at sa pag-iyak-iyak niyo. Kung gusto niyo ng reconciliation, tanggapin niyo ang katotohanan ng mas magaling ako kaysa sa paborito niyong ampon. Nawala ang tamis ng ngiti ni Rowena. Sandaling nagdilim ang mukha nito pero pilit na ibinalik sa pagiging maamo. Iniisip ko lang naman ang kapakanan mo, Yuri. Baka kasi sa huli, ikaw lang din ang masaktan kapag natalo ka ni Elena. Isipin mo anak, pamilya o yung sipa-sipa na yan. Matagal niyo na akong itinapon, Ma. Huwag niyo nang gamitin ang salitang pamilya para manipulahin ako. Nang mapagtanto ni Rowena na hindi niya na kayang pasunurin at manipulahin si Yuri sa pamamagitan ng peking kabaitan, tuluyan ang kumawala ang kanyang tunay na anyo. Ang matamis na ngiti ay napalitan ng nakapangingilabot na talim ng kanyang mga mata. Itinapon niya ang basket ng prutas sa sahig, dahilan para gumulong ang mga ito sa paanan ni Yuri. Abay, napakawalang hiya mo talagang bata ka! Akala mo ba tatalab sa akin ang pagmamatigas mo? Binigyan na kita ng pagkakataong bumalik, pero mas pinili mong maging bastos! Hindi ho ako bastos, Ma. Sadyang hindi ko lang kayo kayang paniwalaan. Alam ko namang sarili niyo lang ang iniisip niyo. Sa tindi ng puot, itinuro ni Rowena ang kanyang daliri sa mukha ni Yuri habang namumula sa galit. Binitawan niya ang pinakamasakit na salitang maaaring sabihin ng isang ina sa kanyang anak. Tandaan mo to, Yuri! Isinusumpa kita! Kahit anong pag-iensayo o pagtakbo ang gawin mo, hinding-hindi ka aasenso sa buhay na yan! Walang batang nagtatagumpay kapag isinusumpa ng sariling magulang. Magiging kalyo ka lang sa kalsada. At balang araw, luluhod ka rin sa harap ko para humingi ng limos. Hinding-hindi ka magtatagumpay sa buhay. Tandaan mo yan! Tama na, Rowena. Lumabas ka na sa bahay ko. Ang sumpa ng isang masamang ina ay walang bisa sa harap ng Diyos. Magkita na lang tayo sa impyerno, Yuri. Isumpa ka man ng langit at lupa. Hinding-hindi ka magkakamedalya dahil dinadala mo ang galit ng iyong ina. Ibinalibag ni Rowena ang pinto pagkalabas niya.
Naiwan ang katahimikan sa loob ng sala. Tanging ang mabibigat na hininga ni Yuri ang naririnig. Dahan-dahang lumapit si Lola Carmen at niyakap ang kanyang apo. Ay Diyos ko, anong nangyayari dyan sa nanay mo, Yuri? Tuluyan na ba siyang sinapian ng masamang espiritu? Hayaan niyo na siya, Lola. Kung ang sumpa niya magiging hadlang, gagawin ko itong hagdan para mas lalong tumaas ang lipad ko. Panonoorin niya ako mula sa baba. Ngayon, naiintindihan ko na kung saan ang gagaling ang galit mo dyan sa nanay mo, apo. Siguro gumagamit niya ng bato kaya nasisiraan na ng bait. Paano niya nagagawang isumpa ang sarili niyang anak kung hindi ba naman siya tarantado? Relax lang po kayo, Lola. Lahat ng pagmamaliit nila sa akin, ginagawa kong panggatong para mas lalong umalab ang pangarap kong na may mapatunayan sa buhay. Mabilis na lumipas ang 2 buwan mula nang isumpa si Yuri ng kanyang ina. Sa loob ng maikling panahon, tila naging gasolina ang bawat masasakit na salitang binitawan ni Rowena. Sa division tournament na pinaghahandaan ni Yuri ay naging hudyat ng kanyang muling pagbangon. Nanalo siya sa laban sa 10 katunggali mula sa iba't ibang school ng syudad. Dahil sa kanyang pambihirang galing at bilis, hindi lamang sa loob ng kanilang club naging kilala si Yuri. Siya ay naging superstar sa kanilang school. Hinahangaan ng mga guro at kapwa-estudyante, habang si Elena naman ay naging sentro ng usap-usapan dahil sa kanyang pagkatalo at pagkasuspindi ng kanyang yellow belt noon. Sa kabila ng tagumpay ni Yuri, nananatiling nag-aalab ang inggit sa puso ni Elena. Lalo na't nakikita niya ang bawat pambubuli niya noon ay nagbunga ng isang mas matapang at mas mahusay na Yuri. Sa loob ng 2 taon sa senior high school, narito ang mga napagtagumpayang laban ni Yuri. PTA Manila Age Group Championship, Citywide, National Interschool Taekwondo Championships, Success in National Event 80. At sa bawat medalyang isinasabit sa kanyang liig, naaalala ni Yuri ang pangako niya sa sarili na bibilhin niya pabalik ang bahay ng kanyang ama at hindi siya magpapabagsak at hindi siya mapapabagsak ng kahit na anong sumpa. Habang si Yuri ay patuloy na lumilipad patungong tuktok, si Elena at ang kanyang mga magulang nananatiling nakatingala, puno ng pait at pagsisisi sa bawat tagumpay na kanyang nakakamit. Hindi alam ni Yuri na dito pala magpapatuloy ang kanyang tagumpay. Hindi alam ni Yuri na dito na pala magpapatuloy ang kanyang tagumpay, hindi lamang sa naturang sports, kung hindi maging sa buhay. Dahil nang siya'y makapagtapos ng kolehiyo sa kursong Business Administration, kung saan nag-celebrate sila ng kanyang lola kasamang iilan sa mga kapitbahay, dito lalong nagsidagsaan ang mga biyayang dumating kay Yuri, lalo na nang maipanalo niyang 10 tournaments na ginaganap sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang ng Japan, South Korea at kung saan maraming magagaling sa naturang sports. Pero isang balita ang dumating kay Yuri na itinuring niyang isang milagro. Po? Ako po ang napili ng Philippine Olympics Committee para lumaban sa Olympics? Oo, Yuri. Congratulations. No way. Totoo ba, Coach? Parang hindi ako makapaniwala. Totoong-totoo, Yuri. Kaya ngayon pa lang, binabati na kita dahil ang makalahok sa Olympics ay isa sa pinakamalaking karangalan. Hindi lahat ay nakakatungtong doon. Hindi na napigilan ni Yuri ang mapaiyak dahil sa sobrang kaligayahan. Nang kanyang ibalita ito sa kanyang lola, umiyak din siya habang kumakain sila ng cake na binili niya bago siya umuwi upang meron silang kinakain habang nagse-celebrate sa isang magandang balitang yon. Sa isang maliit at magulong bahay sa Maynila,
Abala si Rowena at Ayon sa pagliligpit ng kanilang natitirang gamit. Wala na silang sapat na pambayad sa upa at ang mga oportunidad na inaasahan nila sa syudad ay isa-isang naglaho. Nagdesisyon silang lumipat sa Cagayan de Oro kung saan nakakuha sila ng trabaho na bubuhay sa kanila. Bilisan nyo na dyan! Kailangan nating matapos ang pag-iimpake bago dumating ang truck. Wala na tayong mapapala dito sa Maynila. Mas maganda ang buhay natin sa Cagayan de Oro. Tama ka, Rowena. Mas makakahinga tayo ron kaysa dito. Puro traffic at polusyon. Kahit saan naman tayo pumunta, parang wala ring pinagbago. Nakakapagod na. Habang nagbubulong-bulong, tumunog ang cellphone ni Elena. Isang message ang dumating sa isa nilang dating kasamahan sa Taekwondo Club. Pagkakita sa pangalan ni Yuri sa balita. Biglang nanikas si Elena. Ano na naman ba yan, anak? Si Yuri, ma. Official na. Siya na ang napili ng Philippine Olympic Committee para lumaban sa Olympics sa 2028 na gaganapin sa susunod na 2 buwan. Ipapadala siya sa ibang bansa para i-represent ang Pilipinas. Nabitawan ni Rowena ang hawak nitong karton. Ang balita ay tila isang malakas na sampala sa kanyang mukha. Hindi lang basta nakasali si Yuri, nakamit niyang pinakamataas na karangalan na tanging ang mga pinakamagagaling na atleta lamang ang nakaaabot. Bakit siya? Bakit siya pa, ma? Ako na ang matagal na nag-ensayo. Ako ang unang nag-taekwondo. Igaya-gaya lang naman siya eh. Pero ngayon, siya na ang superstar. At tayo paalis na tayo rito sa Maynila para magsimulang muli sa Mindanao. Huwag kang umiyak, Elena. Baka nagkataon lang yan. At saka, isinumpa ko ng batang yan. Hindi yan mananalo, tingnan mo lang. Sana nga, ma. Dahil hindi ako makapapayag na makamit niya ang karangalan. Sabi rito, ang mga gold medalist ay nakakakuha ng 10 million pesos mula sa POC. Tapos 10 million pesos at house and lot sa Pagcor. Tapos makakarami pa siya ng regalo mula sa private companies. Nananatiling tahimik si Rowena habang pinagmamasdan ng kanilang magulo at madilim na bahay. Ang anak na kanyang isinumpa at tinawag na pabigat ay siya na palang ipinagmamalaki ng buong bansa. Habang sila ay naghahanda sa kanilang pagtakas patungong Cagayan de Oro dahil sa kawalan ng direksyon sa buhay. Ang mga sumunod na buwan bago ang Olympics ay naging isang mahabang paglalakbay sa pagitan ng labis na pagkapagod at walang hanggang pag-asa. Sa loob ng gymnasium, tila naging tahanan na ni Yuri ang amoy ng mats at ang mga tunog ng kanyang sariling hingal habang sumasailalim sa overloaded training sa ilalim ng mga tanyag sa South Korea Masters. Sa bawat araw, kailangang tapusin ni Yuri ang 3 matitinding session, ang pagbubuhat para sa lakas ng sipa, strength training, at ang walang katapusang drills na sadyang idinisenyo upang ubusin ang kanyang lakas. Ang layunin ay hindi lamang galing kung hindi magkaroon ng gas tank o tibay na hinding-hindi mauubos sa gitna ng laban. Hindi lamang katawan ang pinupukpok, pati na ang kanyang isipan ay kailangang maging kasing tigas ng bakal. Sinasanay siya sa visualization, ang pagpikit ng mga mata upang makita ang kanyang sarili na matagumpay na binitawan ng bawat sipa ng may perpektong balanse at ng lakas. Kailangan niyang matutunang kontrolin ang kanyang kaba sa pamamagitan ng positibong self-talk. Paulit-ulit na sinasabi sa sarili na bawat patak ng pawis habang patungo sa kanyang pangarap. Tuwing tanghalian, tila humihinto ang mundo para kay Yuri. Sa gitna ng mahigpit na sigaw ng mga Korean Masters, dumarating si Lola Carmen, bit-bit ang kanyang baon. Hindi makakalimot ang kanyang lola, nahatiran siya ng masusustansyang pagkain.
ang primaryang gasolina para sa kanyang pagod at kalamnan. Sa maikling oras na yun, habang magkasalo silang kumakain, nawawala ang bigat ng training. Ang bawat subo ng luto ni Lola Carmen ay nagpapaalala sa kanya na meron siyang pamilyang naniniwala sa kanya, malayo sa sumpa na iniwan ng kanyang ina. Ang 2 buwang ito ay naging saksi sa pagbabago ni Yuri. Mula sa isang batang pinalayas, unti-unti siyang naging isang ganap na manlalaro na handang humarap sa buong mundo. Bawat pasa ng kanyang binti, bawat kiyap na kanyang isinisigaw ay patunay na walang sumpang makahahadlang sa isang pusong may matibay na layunin. Sa tapat ng maliit, ngunit malinis na bahay ni Lola Carmen sa Maynila, isang makintab na itim na sasakyan ang dahan-dahang humihinto. Ito ang private car na ipinadala mismo ng POC upang sunduin ang kanilang pambato sa taekwondo. Bit-bit ang kanyang maleta at ang kanyang pangarap. Lumabas si Yuri ng pinto. Apo, eto ng araw na hinihintay natin. Tandaan mo, hindi ka lang lumalaban para sa isang medalya. Lumalaban ka para sa dangal mo, para sa tatay mo, at para sa lahat ng naniniwala sa'yo noong wala ka pa ng kahit na ano. Salamat po Lola sa lahat. Kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang ngayon, naglalakad pa rin ako sa dilim. Pangako po, hindi ko bibitawan ang pagkakataong ito. Lumipat ka ng mataas, Yuri. Huwag mong kalilimutan na ano man ang mangyari doon, ikaw ang pinakamalaking panalo sa buhay ko. Ipagdarasal kita sa bawat segundo. Kalingan mo anak, pero tandaan mo, manalo matalo, manalo man o matalo, ang mahalaga, ginawa mong best mo. Huwag kang malulungkot sa kung anumang resulta, okay ba? Isang huling kaway ang ibinigay ni Yuri bago siya sumakayin ng sasakyan. Habang umaandar ang kotse papalayo, nakatingin lamang siya sa labas ng bintana. Alam niyang sa paglapag niya sa Los Angeles, hindi na siyang batang pinalaya sa Pampanga. Siya na ang kinatawa ng isang bansang umaasa sa kanyang ginto. Paglapag pa lamang ng eroplano sa LA, ramdam na ni Yuri ang kakaibang bigat ng hangin. Hindi ito katulad ng init sa Pampanga o ng polusyon sa Maynila. Ito ang hangin ng tagumpay at pressure. Libu-libong atleta mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nagtipon-tipon. Bawat isa ay may dalang pangarap na ginto. Ang kanyang unang gabi sa Olympic Village ay hindi makatulog si Yuri. Nakatingin lang siya sa kisame habang yakap ang kanyang backpack. Dito na to, pa. Konti na lang. Isang tournament na lang. Mabibili ko na ulit ang bahay natin. Sa unang round ng tournament sa Los Angeles Convention Center, nakaharap ni Yuri ang pambato ng Brazil, isang matangkad at agresibong fighter ang sumalubong sa kanya. Sa unang 30 segundo, nakapuntos agad ang Brazil ng isang sipa sa ulo at naghiyawan ang mga taga-suporta ng Brazil. Yuri! Focus! Huwag mong hahayaan na pangunahan ka ng kaba. Control your distance! Huminga ng malalim si Yuri. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang sumpa ng kanyang ina. Ginawa niyang gasolina ang galit. Sa ikalawang round, bumawi siya. Isang mabilis na Nurechagi ang binitawan niya na tumama sa body protector ng Brazilian. Points! Philippines! Sa huling round, ginamit niyang kanyang pambihirang reflexes. Binitawan ni Yuri ang kanyang signature spinning kick. Yep! Bumagsak ang Brazilian sa mats. Ang unang panalo ay para sa Pilipinas. Sa semifinals, nakaharap ni Yuri ang top-seeded fighter mula sa South Korea, ang bayan ng mga masters na nag-train sa kanya. Napakahirap ng laban. Bawat sipa ay may kasamang strategy.
Dumating sa punto na nagtablang score sa huling 5 segundo. Sa isang iglap, tila bumagal ang mundo para kay Yuri. Nakita niyang pagbukas ng depensa ng kalaban. Tumalon siya para sa isang dolyo chagi, diretso sa headgear. Yes! That's it! Pasok si Yuri sa Grand Finals. Nagbubunyi ang buong Pilipinas dahil secured na ang silver medal. Ang buong Pilipinas ay nakatutok sa kanya. Sa mga social media, naging trending ang kanyang pangalan habang sa Cagayan de Oro, nakatitig sa lumang TV ang kanyang pamilya. Hindi makapaniwala sa nakikita. Nanonood sila hindi upang sumuporta, kung hindi upang bigyan ng evil eye si Yuri upang hindi ito manalo. Kinanap ang finals sa ilalim ng maliwanag na mga ilaw ng arena. Ang kalaban ni Yuri ay ang reigning champion mula sa Great Britain. Ito ang huling hadlang. Sa laban na ito, hindi lamang sining ng paa ang ipinakita ni Yuri. Ipinakita niyang puso ng isang batang pinalayas na ngayon ay kinikilala ng buong mundo. Sa huling round, binitawan ni Yuri ang sipa na magbabago ng kanyang buhay habang buhay. Isang perpektong tama sa ulo ng kalaban ang nagtapos sa laban. Winner! Philippines! Naiyak si Yuri sa gitna ng mats. Lumuhod siya at hinalikan ang sahig. Sa kanyang isip, nakita niyang kanyang tatay na nakangiti sa kanya. Paglapag pa lamang ng eroplano sa NAIA, sinalubong na si Yuri ng kanya-kanyang water salute. Ang batang dating naglalakad ng 12 oras mula Pampanga hanggang Maynila, ngayon ay binibigyan ng pinakamataas na pagkilala ng bansa. Suot niya ang gintong medalya, isang mabigat na piraso ng tagumpay na nagpabago sa kanyang buhay. Agad na isinagawa ang Heroes Parade sa mga kalsada ng Maynila. Nakatayo si Yuri sa ibabaw ng isang malaking float, napapaligiran ng mga asol at pulang bandila ng Pilipinas. Ang mga sigaw ng Yuri, Yuri Pilipinas ay mas malakas sa anumang kanta. Nakikita niyang libu-libong tao na nagkakagulo para lamang mahawakan ang kanyang kamay. Pagkatapos ng parada, tumuloy ang delegasyon sa Malacanang Palace kung saan sila'y sinalubong ng presidente ng bansa at ng unang pamilya sa ceremonial hall. Sa espesyal na programang ito, ginawaran si Yuri ng mga sumusunod na pagkilala at insentibo. Bilang isang Olympic gold medalist sa individual na event, si Yuri ay otomatikong nakatanggap ng 10 milyon sa ibabaw ng Republic Act 10699. Bukod dito, ang nasabing halaga ay tinumbasan din ng Office of the President, kaya garantisado siyang mag-uuwi ng kabuang 2 milyong piso mula sa gobyerno. Ang Philippine Olympics Committee o POC ay nagkaloob kay Yuri ng isang house and lot bilang bahagi ng kanilang programa para sa mga gold medalist. Bukod dito, ang mga private developers gaya ng Mega World ay nagbibigay din ng fully furnished condominium units na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Tinanggap ni Yuri ang Presidential Medal of Merit mula sa Pangulo bilang pagkilala sa kanyang pambihirang tagumpay para sa bansa. Bilang karagdagan, tatanggap din siya ng Olympic Gold Medal of Valor mula sa Philippine Sports Commission. Kabilang sa mga karagdagang biyaya ang lifetime free flights mula sa Philippine Airlines. 150 mabuhay miles bawat taon at ang iba pang cash gifts mula sa mga private companies at local government units gaya ng lungsod ng Maynila. Kung susumahin, ang lahat-lahat ng natanggap niya mula sa cash at properties ay aabuti nito ng 100 milyong piso. Wala silang sinayang na oras ng kanyang lola. Ibinenta nilang kanilang bahay sa Maynila at lumipat sila sa kondominium na iniregalo sa kanila ng state company. Isa itong 2-bedroom units na sobrang laki para sa kanilang dalawa.
Hindi pa rin ako makapaniwala, Apo. Hindi mo lang alam kung gaano kasaya ang lola dahil sa lahat ng tagumpay na nakamit mo. Wala po ako dito, Lola, kung wala po kayo. Kaya maraming salamat. Kapag nalaman ng papa mo ang tungkol dito, siguradong magbubunyi siya at magiging proud siya ng sobra sa iyo, Apo. Ngayon, meron na tayong pambili ng bahay ni Papa. Sana maibenta nila yun sa atin. At ng araw na yun, nabili na nila ang bahay sa halagang 2 milyong piso at balak nila itong puntahan paminsan-minsan. Nang mga sumunod na linggo ay nagtungo sila sa Pampanga upang bisitahin ito. Pero nawindang sila sa 3 taong lumapit sa kanila. Walang iba kung hindi sina Rowena, Ayon at Elena. Mukha silang pagod at tila ba matagal na silang hinihintay na magpakita sa bahay na yun. Yuri, anak, ikaw ba talaga yan? Anong ginagawa niyo rito? Akala ko ba nasa Mindanao na kayo? Namimiss lang kasi namin na tumira rito. Kaya bumalik kami dito sa Pampanga. Yuri, anak. Naku, napanood ka namin sa TV. Gold medalist ka pala. Alam mo, sabi ko nga ba't magtatagumpay ka eh. Pinagmamalaki ka namin dun sa Mindanao. Lahat ng tao, isinisigaw ko talaga na anak kita. Huwag niyo akong tawaging anak o kapamilya. Matagal niyo na akong itinapon sa kalsada. Matagal niyo na rin akong isinumpa, di ba, Ma? Sabi mo, hindi ako kailanman aasenso. Hindi kayong totoong masaya para sa akin. Gusto niyo lang makishare sa kung anong meron ako. Yuri, patawarin mo na ako. Nadala lang naman ako sa galit ko noon. Mahirap lang kami ngayon, anak. Nawala yung trabaho namin sa Cagayan de Oro. Kaya bumalik kami rito para sana makiusap sa'yo kung pwede kaming tumira kahit sa likod na lang. Nabalitaan namin sa mga kapitbahay na binili mo na raw itong bahay. Hindi ko na problema yun, Ma. Bakit hindi kayo humingi ng tulong dyan sa ampon ninyo at sa tatay niya? Hindi ba't ipinagpalit niyo ako dahil sa kanila? Yuri, baka pwedeng kahit dito na lang kami. Wala na kasi kaming matutuluyan talaga eh. Yuri anak, please, maawa ka sa amin. Kalimutan na natin ang nakaraan. Magsimula na lang tayo ng panibago. Isang masayang pamilya. Kinikilabutan nga ako sa mga sinasabi niyo. Hindi ba kayo nahihiyang lahat? Kahit konting delikadesa man lang sana. Tumingin si Yuri sa kanyang lola. Lola, tara na. Umalis na kayo. Tapos na ang panunupil niyo sa apo ko. Ang bawat luhang pumatak sa kanya noon. Ginto ng kapalit ngayon. Alam na namin na pera lang ang gusto ninyo. Kaya nyo kinakapalan ng mukha nyo ng ganyan. Ma, tulungan nyo naman ako. Siya na lang talaga ang pag-asa namin ngayon. Hindi totoo yan. Ang lalaki ng mga katawan nyo. Bakit hindi kayo magtrabaho? Matapos mong isumpa ang sarili mong anak at sabihin kailanman ay hindi siya magtatagumpay sa buhay. Kakapalan mo ang mukha mo ng ganyan. Napakawalang hiya mo talagang babae ka. Ganon. Kumuha ng bato si Rowena upang ipukpok ito sa ulo ni Lola Carmen. Pero kaagad na nakatunog si Yuri na yun ang gagawin ng kanyang ina. Kaya naman pinatikim niya ng isang mabangis na taekwondo technique ang kanyang ina. Dahilan upang bumagsak ito sa mabatong lupa. Aray ko! Wag na wag niyong sasaktan si Lola, Mama. Kahit kayo pang nanay ko, hindi ko hahayaang saktan mo siya. Sa huli, dumating ang mga tauhan ng barangay at ng pulisa at inarestong 3 dahil sa patuloy nilang pangaharas sa maglola. Bagamat kinagabihan ay nakalaya rin, isa pa ring malaking kahihiyan ang ginawa nilang pag-iyak kanina na nauwi lamang sa wala. Ni pagsisisi sa 3 ay wala. Ang gusto lang nilang makuha ay ang tulong mula kay Yuri. Pero kailanman
ay hindi sila nagsisi na naging malupit ang pakikitungo nila sa nooy 15 taong gulang pa lamang na dalaga. Nang makalaya sila sa police station, nagpagala-gala na sila sa Maynila. Nagsisihan sila dahil naisip pa raw ni Rowena na bumalik sa Maynila para humingi ng pera kay Yuri. Ang sabi ni Rowena, umaasa siya na may konting awa ang anak niya sa kanya, kaya ganoon na lamang kalaki ang kumpiyansa niya na mabibigyan siya nito ng kahit konting limos. Kaya ngayon, kahit pamasahe pabalik ng Cagayan ay wala. Dahilan upang magpalaboy-laboy sila sa lansangan ng Maynila na malimos at nang makaipon ay bumalik sa Cagayan upang maipagpatuloy ang mahirap na pamumuhay roon. Pero habang nagpapatuloy ang kanilang paghihirap, doon lamang nila tuluyang napagtanto ang isang matinding pagsisisi. Habang sila ay naghihirap, si Yuri na isinumpa noon na maghirap habang buhay ay nakahiga sa kanyang queen-size bed sa kanyang condo unit habang nakabukas ang malamig na aircon at nanunood ng cartoons sa isang dambuhalang TV sa harapan niya. Isang hapon, habang nakatitig si Yuri sa kanyang gintong medalya na nakadisplay sa tabi ng letrato ng kanyang ama, marahan siyang napangiti. Napatunayan niyang ang pinakamabisang ganti sa mga taong humahamak sa iyo ay hindi ang pagbaba sa antas nila, kundi ang paglipad ng mas mataas hanggang sa hindi ka na nila maabot. Walang sumpang tatalab sa isang pusong ang tanging hangad ay katarungan at tagumpay. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel.